Mapagpalang araw ng Sabat po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan nakikinig at nanonood sa ating pong pag-aaral sa ating pong mga leksyon, no? Sa umagang ito. Natapos na po tayo sa pagre-repaso ng nakalipas na leksyon. So tayo po ay dadako naman sa presente na leksyon natin sa umagang ito. Ito po ay nasa lesson 7 tayo na may pamagat na The Rebellion of Korah, Datan and Abiram. Ito po yung leksyon natin ngayon. Ano? Sino po itong si Korah, Datan and Abiram na binabanggit sa ating leksyon? Ito po yung buong pag-uusapan natin ngayon, itong personalidad ng mga taong ito, kung ano ang nagawa nila sa bayan ng Israel. Sila ba ay nagiging pagpapala sa bayan ng Israel? Sila ba ay nagiging pabigat sa bayan ng Israel? Ito po ay ating pong papag-aralan, ano? Pero dito sa unang pananalita o sa key text natin sa Numbers chapter 16 sa verse 2, ganito ang sinasabi. And they, Korah, Datan, and Abiram, rose up before Moses with certain of the children of Israel, 250 and 50 princes of the assembly, famous in the congregation, men of renown. So dito, ito pa lang si Korah, Datan, and Abiram ay hindi ordinaryong mga tao ito. Sila ay kilala at sikat sa bayan ng Israel, ano? Itong tatlo na ito, ano? So sa kanila pong paglalakbay na patungo sa Kanaan ay mayroon pong nangyari na tinatawag na conspiracy, no? Ito ay pag-aaklas, ano, laban sa pamumuno ni Moses. Na nangyari, ano. Doon sa unang forward natin sa Patriarchs and Prophets sa 395, the former rebellions had been more popular tumults arising from the sudden impulse of the excited multitude. But now a deep-laid conspiracy was formed, the result of a determined purpose to overthrow the authority of the leadership or leaders appointed by God Himself. Ito palang conspiracy na ito na ginawa ng mga Israelitas, ng mga popular na mga tao dito sa Israel, ay sa layunin na paalisin si Moses bilang itinalaga ng Diyos na kanilang leader, ano? Yan po yung layunin ng tinatawag na conspiracy, no? At sino ang mga nanguna dito? Ngayon dito sa ating leksyon ay si Korah, Datan, and Abiram. Sila po yung nanguna dito sa tinatawag na conspiracy against the leadership of Moses. So, yun po yung mga tao na nanguna. Ano? Dahil dito, ay itong si Moses ay ito ay gumawa naman ng tinatawag na isang test. Ano yung test na yon na ginawa niya? Na laban naman dito sa mga conspirators. Ibig sabihin, si Korah, Datan, and Abiram at sa kanyang mga kasamahan. Ilan ba yung mga kasamahan niya na iba maliban dito? Mayroong mga 250 princes eh. So lahat ng mga nanguna pala talaga sa tinatawag na conspiracy ay mga matataas at kilala sa bayan ng Israel, no?
So yun po yung nangyari. Ano yung test na yon? So si Moses ay pinatawag niya lahat ng mga si Korah, Datan and Abiram at ang kanilang mga kasamahan na haharap sa Panginoon. So sila ay pinaharap doon para daw malaman kung sino talaga ang itinalaga ng Diyos. Sabi dito sa ating nota, to those who are in the wrong and deserving of reproof, there is nothing more pleasing than to receive sympathy and praise. Ito palang mga itong mga tao na nagre-rebuild walang mabuti sa kanila, praising unto their eyes, kundi yung makatanggap sila ng papuri at simpatiya mula sa ibang mga tao. Yun ang gustong-gusto nila kaya yun ang kanilang isinasagawa. Kaya maraming natatangay na mga naniniwala sa kanila. So the people thought if Korah could lead them and encourage them and dwell upon their righteous acts instead of reminding them of their failures, they should have a very peaceful, prosperous journey, and he would without doubt lead them not back and forward in the wilderness, but unto the promised land. They said that Moses who had told them that they could not go into the land, and that the Lord had not thus said. So inaakusan nila si Moses, gusto nilang ilagay nila doon si Korah, at naniniwala sila na pag si Korah daw ang maging leader nila, hindi na sila pabalik-balik sa kanilang pagbibiyahe sa wilderness, kundi diretso sila sa Canaan, dahil ayaw nila na yung pamamaraan daw ni Moses na sila ay dinadaan sa wilderness. Hindi na daw sila aabutin ng 40 anyos. Kaya yon, gusto nila si Moses si Korah magiging leader nila. Kaya yun po yung nangyari na tinatawag na conspiracy. Okay. So bilang leader si Moses, siya rin po ay nanawagan sa mga nangunguna sa tinatawag na conspiracy, yung mga conspirators. Siya ay lumapit sa kanila. So trying to save them. So ano ang ginawa niya? Ay nagpadala ng summon sa kanila, higit sa lahat yung si Datan and Abiram, dahil sa tingin ni Moses ay hindi sila kasing tibay, kasing agresibo ni Korah. So sila ay pinatawag na kinausap, at ganito ang nangyari. Datan and Abiram had not taken so bold I stand as had Korah and Moses, so hoping that they might have been drawn into the conspiracy without having become wholly corrupted. Summoned them to appear before him, that he might hear their charges against him. But they could not come, and they insolently refused to acknowledge his authority. So, sa pagkaakala ni Moses na makukumbinsin niya itong si Datan and Abiram, ay pinatawag sila para hindi sila lubusang makurap, nakagaya ni Korah.
Pero hindi nila tinanggap ang ah, panawagan ni Moses sa kanila. So they did not acknowledge the authority of Moses being put by God as their leader. Yun po yung nangyari doon. So dahil na-fail siya dito sa mga leaders, ano ang sumunod na ginawa niya? Ah, gumawa siya ng ibang hakbang na naman. Sa letter B, sabi dito, what effort did Moses and Aaron make to save the congregation from destruction? So, siyempre, hindi na niya ma-save yung mga leaders. So, at least he could save the congregation. Yung sabi nila na, if you cannot save some, like, save all. Ayan. If you cannot save all, save some. Ayun. Kaya ito yung ginawa ni Moses at saka si Aaron. Dahil mas malaki rin sana ng pag-asa kung na-save niya yung dalawa dahil sila ngayong namumuno. Pero hindi. So, ang Panginoon ay gumawa siya ng panibagong hakbang at ang kongregasyon naman ang kanila pong pinakiusapan. Yun po yung nangyari. Sa verse 26, ganito ang sinasabi. And he spake unto the congregation, saying, Depart, I pray you, from the tents of these wicked men, and touch nothing of theirs, lest ye be consumed in all their sins. So, yun. Sabi niya, iwasan ninyo itong mga taong ito para hindi kayo madamay sa kanilang pagkasira. Sabi dito, baka sila ay tupukin ng Panginoon dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya para hindi kayo madamay, iwanan nyo sila at huwag ninyong pakialaman ang anuman sa kanila. Yun po yung nangyari. At ito ba ay tinanggap nitong mga tao? Tinanggap nila at sila nga ay hindi sumama sa kila Kora, Datan, and Abiram. So they got up from the tabernacle of Kora, Datan, and Abiram on every side, and Datan and Abiram come out and stood in the door of their tents, and their wives and their sons and their little children. So sila na lang yung natira dahil umalis na yung mga tao. So sabi dito, Korah had withdrawn from the assembly to join Dathan and Abiram when Moses, accompanied by the 70 elders, went down with a last warning to the men who had refused to come to him. Then multitudes followed, and therefore delivering his message, Moses by divine direction bid the people, Depart, I pray you, from the tents of these wicked men, and touch nothing of theirs, lest ye be consumed in all their sins. The warning was obeyed for an apprehension of impending judgment rested upon all. The chief rebels was themselves abandoned by those of whom they had deceived, but their hardwood was unshaken. They stood with their families in the door of their tents, as if in defiance of the divine warning. So, kahit nakita nila na yung mga 70 elders, ay iniwanan sila at lahat din ng mga tao ay sumama sila sa mga elders. Sila ay tumayo sa pintuan ng kanilang mga tolda kasama ang kanilang mga anak na nagpapakita ng kanilang katigasan ng mga ulo at yung defiance of the warning. Pagtanggi, hindi lang pagtanggi kundi pagtuya sa
sa warning ng Panginoon. Yun ang nangyari. Ganon ang nangyari dito sa kay sa warning, appeal ni Moses sa mga tao. Hindi lang sa mga tao, kundi sa mga nanguna sa tinatawag na pag-aaklas. Nagresulta naman ng maganda dahil na-save ang mga tao kahit ang mga nangunguna ay hindi nakinig. Okay, ang mga rebellious, they were finally punished. Kaya titingnan natin ano ang kinahinatnan ditong mga nag-rebelde na mga ito, particularly Korah, Datan, and Abiram, and the 250 princes of Israel. So, ano ang nangyari dito? Ano ang kinahinatnan nila? Sa verse 32, sabi dito, and the earth opened her mouth and swallowed up and their houses and all the men that appertained unto Korah and all their goods. So, ibig sabihin, yung si Korah at saka Datan and Abiram at yung mga kasama nila na tigasin, sila ay linamon ng lupa, nagbukas ang lupa at sila ay nilamon, and they and all the them went down alive unto the pit, and the earth closed upon them, and they perished from among the congregation. Yun yung nangyari. So itong pangyayari na ito ay para doon sa mga pinaka namumuno. Hindi hanggang dito lang yung nangyari kasi na nangyari sa kanila. Mayroon pang sumunod na pangyayari. Ang nangyari ay yung mga 250 na mga princess, sila ay namatay din, pero iba yung kamatayan nila. Apoy naman, yung pinaka namumuno ay linamon ng lupa at sila naman ay apoy. Yung sa verse 35 sabi nito, and there came out a fire from the Lord and consumed the 250 men that offered incense. Itong mga princess na ito, sila naman yung apoy naman ang nang sumunog sa kanila. Ayon. So, ang Panginoon, paano natin malaman na ang Panginoon ay patas sa kanyang pagbibigay ng ng judgment sa mga nagkakasala. Ayon sa Deuteronomy 24 verse 16. 24 verse 16 na ganito ang sinasabi. The fathers shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers. Every man shall be put to death for his own sin. Kaya binabanggit dito na ang Panginoon, hindi siya yung bang malupit na pati yung hindi nagkasala dahil anak o kaibigan o ay nadadamay, hindi po. Patas ang Panginoon. Diba? Si Korah, Datan, and Abiram, yun ay namatay dahil linamon ng lupa, dahil mataas tawag nito, mabigat yung kanilang mga kasalanan. Yung mga followers naman ay namatay din, pero ang parusa nila ay apoy. Ngayon, dahil dito sa nabasa natin, ang Panginoon ay hindi naman niya pinaparusahan ang mga anak dahil sa mga kasalanan ng mga magulang. Titingnan natin na yung mga anak ni Korah hindi pala namatay. Ibig sabihin na itong mga anak niya hindi pala sumunod sa kanyang lakad, at hindi sila naparusahan na kagaya ng kanilang ama. Tingnan natin.
um, sa Great Controversy sa 28, the children were not condemned for the sins of the parents, but when with a knowledge of all the light given to their parents, the children rejected the additional light granted to themselves. They become partakers of the parents' sin and filled up with the measures of their iniquity. Kaya pagka sila ay mayroon ng responsibilidad at sila ay sumunod sa ginagawa ng kanilang mga magulang, they become partakers of their sins. Ganon ang nangyayari. Yun ang principle na naipataw sa mga anak ni Kora, no? Hindi sila namatay, no? Hindi sila namatay. Si Kora lang ang namatay, pero itong mga anak niya ay hindi, sapagkat hindi sila sumunod sa gawi ng kanilang magulang, no? So doon sa mga rebels na yon, di ba, nag-offer din sila ng mga incense at ganon din yung mga pari na sumusunod sa Panginoon. Ano yung ginamit? Ano yung ginamit ng mga rebels, at ano ang ginawa nila doon sa mga insinso na ginamit nitong mga rebels ayon sa utos ni Moses? Ang ginawa nila doon nung sila nag-offer ng incense, at ang ginawa ng pagkatapos nun, ang ginawa ng mga pari, kanilang pinitpit, ginagawa nilang parang platsit, yung kanilang mga insinso, at itinakip nila doon sa altar. At ang purpose nito ay para daw magiging alaala sa bayan ng Israel, sa nangyari sa pagitan ng mga Israelitas na nananampalataya at tapat at saka mga rebels. Yun po ang nangyari sa Numbers chapter 16 sa verse 36 hanggang 40. Okay? The people are punished. So maliban doon sa pangyayari na namatay yung mga main conspirators, Kora Daten and Abiram, kasama yung 250 princes, kinabukasan mayroon pa ring mayroong marines, mayroong murmurings sa halip na sila ay magsisi at matakot man lang sa Panginoon, ay hindi nakita nila yung mga evidences ng pakikisama ng Diyos sa kanyang mga lingkod, ay hindi pa rin sila nagtino. So anong nangyari? What of course did they pursue toward Moses and Aaron on the next day? Sumunod lang na araw, ano na ang ginawa nila? Sa verse 41, ganito ang sinasabi: But on the morrow, all the congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron, saying, Ye have killed the people of the Lord. Sabi nila, pinatay ninyo ang bayan ng Diyos. Imbis na matakot sila, ay nakusahan pa sila na murderer. Sila daw ang pumatay sa bayan ng Diyos. Sabi dito, it is hardly possible for men to offer a greater insult to God than to despise and reject the instrumentalities He would use for their salvation. Yung mahirap pala yung ganon. Tingnan nyo sa bayan ng Israel, yung itinatalaga ng Diyos na manguna sa kanila, wala silang iba ginawa kundi yung kanilang tanggihan yung ginagamit ng Diyos na sila ay iligtas, ay tinatanggihan nila. Yan. The Israelite had not only done this, but had the purpose to put both Moses and Aaron to death. Yet they did not realize
the necessity of seeking pardon of God for their grievous sins. Hindi lang pala tinatanggihan nila, gusto pa nilang patayin si Moses at saka si Aaron. Yun ang kanilang gustong gawin sa dalawang itinalaga ng Diyos na namumuna sa kanila. At hindi man lang sila nakaranas ng pagsisisi sa kanilang mabigat na mga kasalanan. So that night provision was not a pass in repentance and confession, but in devising some way to resist the evidences which showed them to be the greatest of sinners. They still cherish hatred of the man of God's appointment and brace themselves to resist their authority. Satan was at hand to pervert their judgment and lead them blindfold to destruction. So dito yung gabi na yon, di na natapos na yung namatay yung mga nag-rebuild. Yung gabi na yon, they were given the chance to realize their sins, na mabigat ang kanilang mga kasalanan, para magsisi sila sa gabi na yon. Pero hindi, they did not use the chance, dahil kinabukasan nagreklamo sila dahil yung gabi na yon ay wala silang ginawa kundi mag-devise ng mga accusation against Moses and Aaron. Sa halip na sila ay magsisi, they spent the time at that night devising evil against the man of God. Yun ang nangyari. Ang si Satanas daw ang nasa likod nito, ang kanilang ginagawa, at yung kanilang judgment ay nagiging nabaliktad, sira ang kanilang ang kanilang judgment. Okay, so sa anong paraan naman na ang Panginoon, in what way did the Lord intervene once more with a severe punishment, and what did Moses and Aaron do to avert the judgment? Ang Panginoon, sabi niya, Moses, Aaron, alis na kayo diyan at aking pupuksain ang bayan. Yun ang sabi. Si Moses at saka si Aaron, sa halip na matawa sila na magsabi, ay pagkakataon na ito, pribilehiyo na natin ito, patayin ng Panginoon itong mga kontrabida sa atin at tayo ang maghahari. Pero hindi ganun yung ginawa nila. Anong ginawa nila? Sila ay nanalangin sa Panginoon. Ipinanalangin nila itong mga taong ito na paparusahan sana ng Panginoon dahil sa kanilang pagtatangka at pag-aakusa sa kanila. Pagtatangkang patayin sila. Ipinanalangin nila. Kaya minsan pagka-leader ka, ipanalangin yung kumukontra sa iyo, hindi yung sabihin mo na, Panginoon, ay puksain mo itong mga taong ito. Hindi. Tingnan natin itong si Moses at saka si Aaron, hindi ganon yung kanilang ginawa. Ay pinakinggan naman sila ng Panginoon. Kaya tingnan natin dito tayo sa huli na bahagi ng ating leksyon. Di ba kanina ay pinatawag pag-aralan natin na pinatawag nga ni Moses yung mga tao sa isang test. Ay ito yung karugtong. Ano yung test na yon? Para ma-settle yung question about priesthood. Ay di ang nangyari ay ganito. Ay ang Panginoon ang nagsabi kay Moses na patawagin
yung bayan ng Israel, ng 12 tribes of Israel, magkaroon ng mga representative at magdala sila bigyan sila ng mga tungkod, at sila ay haharap sa Panginoon kawasapan ni Moses. At dito ay papatunayan ng Panginoon kung sino talaga yung kanyang pinili o na kanyang lingkod. So ang mangyayari dito sa test na ito, kung sino yung magbubulaklak ang kanyang tungkod at mamumunga, ay yon ang sa Panginoon. O di ang bayan ng Israel nagkaroon ng mga representative, 12 na mga representative, binigyan ng mga tungkod. Humarap sila sa Panginoon. Ano ang nangyari? Ay kinabukasan, nilabas nila uli, tiningnan nila, ay ang tungkod ni Aaron ang namulaklak. So yung pangyayari na yon, yun ang nagpatahimik doon sa mga tao na lumalaban sa priesthood, dahil gusto nila maging priest na kagaya ni Aaron. But this test na ginawa ay ito yung nagsettle sa nila, mga murmurings nila, kung sino yung magiging pari. At ito na nga ang angkan ni Aaron at Moses, yung mga Levites. Ayun ang nangyari. So papaano naman tayo? Ito ay warning sa atin, warning to us, hindi magkakaroon ng rebellious act. Hindi lang rebellious act, rebellious naisip, kahit hindi ka naman gumawa pero laging ang isip mo ay rebellious, parehas lang rin yun. Okay, what a warning comes to us from that great rebellion. Ano ang leksyon sa atin dito sa 1 Corinthians 10 verse 10 and 11? Neither murmur ye, as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Huwag daw tayong magbulong-bulong, laban sa mga itinakda ng Diyos, na namumuno. Ayan, dahil ito ang nangyari doon sa panahon ng mga Israelitas, possible na mangyayari din sa atin. Now all these things happen unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are. Alam natin na malapit na yung panahon, kagaya noon sa kanila na malapit na sila sa Kanaan, pero hindi sila tumitigil sa pagbulong-bulong. Ay tayo malapit na rin sa heavenly Canaan. Sa dapat hindi leksyon yon sa atin na huwag nating gagawin. Imbis na makarating tayo, mapahamak pa tayo. Yan. So dito sa leksyon na ito, sana ay matutunan natin ano ang nararapat na gawin natin sa ating paglilingkod sa Diyos bilang isang bayan, hindi bilang isang individual lang. Basahin natin itong nota. Do not the same evil still exists that lay at the foundation of Korah's ruin. Pride and ambition are widespread, and when these are cherished, they open the door to envy and striving for supremacy. The soul is alienated from God, and unconsciously drawn into the rank of Satan, like Korah and his companions. Many
even of the professed followers of Christ, are thinking, planning, and working so greatly for self-exaltation that in order to gain the sympathy and support of the people, they are ready to pervert the truth, falsifying and misrepresenting the Lord's servant, and even charging them with a base and selfish motive that inspire their own hearts by persistently reiterating falsehood, and that against all evidence they at last come to believe it to be true, to be truth, while endeavoring to destroy the confidence of the people in the man of God's appointment. They really believe that they are engaged in a good work, verily doing God's service. Ayun ang mahirap doon, dahil habang ginagawa pala nila ito, napapalabo yung kanilang pagkaunawa. They still believing that they are doing God's work. Samantalang hindi sila gumagawa para sa pangkalahatan, kundi sila ay gumagawa para sa kanilang sarili. So ito po ang leksyon na ating pong mapag-aralan tungkol po dito sa rebellion of Kora, Datan, and Abiram. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong pag-aaral sa ating presenting leksyon. Happy Sabbath. Good luck to all.